Lahat po ng ating mga kababayan dito sa Cagayan de Oro, my warmest greetings to you all. Sa ngalan po ng House of Representatives, nagpapasalamat po kami na binuksan po ninyo ang inyong puso, isipan at komunidad para sa mahalagang usapin ng anti-political dynasty bill. And to the people of Cavite and Cebu, thank you for setting the tone in the previous consultations. Ang inyong pong aktibo at madamdaming pakikilahok ay isang tagumpay, hindi lamang sa Kongreso, subalit tanda rin ng malasakit niyo sa ating bayan. Sa ating mga konsultasyon sa Cavite at Cebu, nakita po natin kung gaano ka-interesado ang ating mga Pilipinong nakibahagi sa paksang ito. The discussions were honest, thoughtful, and deeply rooted in the real experiences. We heard both sides, and rather than divide us, these differing views strengthened our understanding of the complexities of the issue. Now, we have a clear appreciation of the balance that must be struck between people's right to choose and broader goal of expanding opportunities for public service to more of our countrymen. Ngayon naman po ay lumalapit ang Kongreso sa inyo, mga mahal naming taga Mindanao, dahil ang inyong tinig at damdamin ay aming pinagpapahalagan at sinasaalang-alang. Mga kababayan, we are serious about passing a fair, just, and implementable anti-political dynasty law in the 20th Congress. And we are equally firm in our belief that any law we must pass be the product of wide, inclusive, and sincere consultation. Isang batas na maingat na pinagbilangkas, masusing pinag-aralan, at nakaugat sa tunay na saloobin ng mga Pilipino. Habang nagpapatuloy ang mga talakayang ito, hiniling po namin na manatiling bukas, magalang at makabulan ang ating pong diskusyon. Ang kapulungan ay handang makinig at kumilos para sa ikabubuti ng ating bansa. Daghang salamat sa inyong tanan.